And now, to deliver the word of Network Head, let us all welcome Brother Paul Espiritu. Praise God. Hallelujah. Yan po ba ay para sa Diyos? Kung iyan pong palakpak ay para sa Diyos, mahina po yan. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! In behalf of leadership po ng JL May Kawayan, binabati po ang lahat ng mga ama. Sino po dito lahat ng mga ama? Congratulations po. You are the great dad. Amen? Palapakan po natin ang lahat ng ama, ng mga daddy. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Allowed me to start this short story na pinangambagatan ko pong The Rich Man. Ang kwentong ito is all about sa isang napakayamang lalaki na meron pong napakalaking tahanan. Ang kwarto po niya 10, 5 sa taas, 5 sa baba. One day, may kumatok. Knock, knock. Binuksan niya, who's there? At ano po ang sinabi? I am Jesus. So, binuksan po ng mayamang ito ang pinto. Hello, Jesus. Pinapasok niya sa kanilang tahanan. Ang sabi po ni Jesus, pwede ba akong makatuloy at makitira sa iyong bahay? So the rich man said, it's okay. Ang laki ng bahay ko, 10 ang kwarto ko, ibibigay ko sa iyo ang isa. Doon sa taas, sa pinakahuling kwarto. So, dinala po ng mayamang ito ang Panginoong Hesus doon sa last door, sa last room, at doon po nang malagi ang Panginoon. And suddenly, may kumatok o biglang gumalabog ang baba ng kanyang tahanan. Nagulat siya dahil gumagalabog, maingay, hindi niya alam kung sino iyon. Nung bumaba siya, nakita niya isang lalaki na kung saan he is Satan. Si Satan po pumapasok ng bigla-bigla. Malaki ang diferensya niya sa Panginoong Diyos because Jesus is a gentle God. Amen po ba? Si Satan, baglang pumasok na ganon, sabi ng Biblia, he killed, to destroy, and to steal. Sinira, nagwasak ng kanyang bahay si Satan. Inaawat ng mayamang ito si Satan. Pinipigilan niya. Pagod na pagod po ang mayamang ito. And meanwhile, siya po ay umupo dahil sa sobrang exhausted, sobrang pagod. Hindi niya kayang pigilan si Satan. Kaya siya po ay nag-isip and suddenly, aha, Jesus is in this house. Amen po ba? Kaya po siya ay umakyat sa taas at kinatok niya ang Panginoong Hesus, Lord Jesus, I'm so sick and tired kay Satanas. Pwede mo ba akong matulungan sa bagay na ito? Sabi po ng Panginoong Hesus, okay, no problem. Ibigay mo ang lahat-lahat sa iyo, sa akin. So walang magawa po ang mayaman, ibinigay niya ang lahat-lahat sa Panginoong Hesus. Anything ibinigay niya, ang kabuuan ng kanyang tahanan. At ano pong nangyari? Nung si Jesus po ay tumayo sa center ng kanyang tahanan, walang nagawa ang kaaway, kundi yumuko at lumabas ng kanyang tahanan. Amen po ba? Hallelujah! Praise the Lord. At ano po ang lesson dito? Kapag pinahintulutan mo ang Diyos na siyang maghari sa buhay mo, your life will never be the same again. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God, hallelujah. Let's pray, hallelujah. Amang Diyos, takila sa lahat, thank you so much sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig. At ngayon, Panginoon, kami naririto. Muli, O Diyos, nag-aasam, Panginoon, ng inyo pong pagkilos by the power of your Holy Spirit, O God. Lord, I entrust to you everything, maging ako, Panginoon, ng iyong alipin. Lord God, let your word ang maging salita ko, Panginoon.
Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati, madakila. Puniin mo kami ngayon, O Diyos, ng inyo pong pagmamahal. Wag na wag mo kaming lalampasan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. But sa oras na ito, O Diyos, patuloy po na uuwi kaming tagumpay because our God ay is victorious God. Salamat po ng marami, maging Panginoon, sa mga nanonood ngayon, sa tumutunghay, sa FB Live ng Jesus Lord Church May Kawayan Chapter. Lord, pagpalain mo po ang mga anak mo pong ito na ngayon po ay nakasubaybay sa iyo pong gawain ito. Let your power, O Lord, manifest in our lives, O God. In the name of Jesus. Lord, we thank you, we bless you, we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Ang topic po natin ngayon sa umagang ito is all about the heart of the Father. Once again, Happy Father's Day po sa bawat isa. And I congratulate po na ipinaglalaban po ng mga ama ang kanila pong pamilya para po sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang ating pong teksto is all about Genesis chapter 22, verse 1 hanggang verse 14. At dito po, makikita ho natin dito ang mga conversation ng Diyos at ni Abraham at ni Isaac. At makikita ho natin dito in verse 1, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. Yung salitang here I am is a response to God, ready to be taught, ready to obey, ready to surrender, and ready to examine by God. When Abraham responds, here I am. Ito na po yung kanyang pagbubukas ng kanya pong sarili sa atin pong Diyos. At makikita ho natin dito sa verse 2, hallelujah. Then Abraham, sa verse 2 is, umakit ako ng 23 Sa verse 2 ng Genesis chapter 2, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. Nung tinawag po ng Diyos si Abraham, he responded, here I am. At ito po yung pinagagawa ho ng Diyos sa kanya sa verse 2. Dalhin mo si Isaac, your only son, your beloved son, sa Mount Moriah upang ihandog mo sa akin. Amen po ba? God called Abraham na kung saan po he ready to obey God. He ready to surrender his life. He ready to examine himself by God. Verse 3 po, early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. Sa bigat po ng dinadala po ni Abraham, I think hindi siya makapagtulog na yun eh. Kaya early in the morning, ang aga niyang gumising. Hinayos niya ang lahat-lahat. Amen po ba? Na kung saan po, sa kanyang karamdamang iyon, sa kanya pong nadadamang iyon, hallelujah, wala po siyang magawa kundi gawin ang kalooban po ng Diyos. And verse 5, we will worship and then we will come to you. Tanong, question po, buhay o patay si Isaac? Nababalik sila sa mga servant. Yun po yung tanong. Bakit po? Sa tagpo pong ito, yung sinabi po ni Abraham sa mga servant niya, dito po sa verse 4, hallelujah, sabi po niya doon, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Hindi po alam ng mga servant kung ano ang nilalaman ng puso po ni Abraham. Even Isaac, hindi niya alam yon.
Tanging ang Diyos lang at si Abraham ang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Abraham kay Isaac. Kaya po, sa pagkakataong ito, hallelujah, makikita ho natin na si Abraham ay nagsabi na babalik kami. Babalik kami. And verse 7, siguro si Isaac ay hindi na makatiis. Kasi sabi niya dito, sa verse 7, Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father, yes, my son." Abraham replied, "The fire and wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offerings?" Tanong po ni Isaac ito. Handito po yung kahoy? Handito po yung apoy? Nasaan ang lamb? Nasaan yung i-offer natin sa Diyos? Pero kahanga-hanga ang prinsipyo po ni Abraham. Dito po sa verse 8, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Kahanga-hanga po ang puso ni Abraham bilang isang ama ni Isaac. Always remember this, mga kapatid. Your decision is your action. Your action is your position. And your position will be your direction. Ulitin ko po. Ang inyo pong mga desisyon bilang isang ama, o bilang isang ina, o bilang isang anak, o bilang isang pamilya, ito po ay magtutungo sa ating action. And our action ay ang ating magiging position. Ang ating position ngayon, ito ang ating magiging direksyon. Kung tama ang position mo, of course, tama ang magiging direction po natin. Pero pag mali ang magiging position po natin, mali ang ating magiging direction. At kahanga-hanga po si Abraham. Sinabi niya sa kanyang anak, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Siguro si Isaac, naguguluhan na eh. Amen po ba? Pero ang galing po ng sinagot ni Abraham para bigyan niya ng pag-asa ang kanyang anak. Para bigyan niya ng tamang sagot ang kanyang anak. And verse 12, ito na po yung exciting part ng drama na ito, o ng ito pong istoryang ito. Sabi po dito, basahin ko muna po ang verse 10. Hallelujah. Praise God. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he replied. "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him." Sa pagkakataong ito, si Isaac po ay tinalian niya. Nilagay niya po doon sa ginawa niyang altar sa ibabaw ng mga kahoy. Imagine po, nakakapagtaka din si Isaac. Kasi si Isaac, tinatalian na siya ng kanyang tatay. Inilagay niya siya doon sa kahoy. Wala pang imik si Isaac. Napakabait na bata. Amen po ba? Kaya kung titingnan natin dito, nung si Abraham po ay nakataas na ang kamay, hawak ang kutsilyo, any seconds, pwede niya na po itong itarak sa katawan po ni Isaac. Ano po ang nasa isipan kaya ni Abraham? Bakit gagawin niya iyon? Dito po sa Psalms 24 verse 1, sabi po ng Biblia, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." Napakaliwanag po ang sabi ng Biblia. The earth is the Lord and everything in it. Ang anak mo, ang pamilya mo, ang ari-arian mo, anumang meron po tayo.
iyan po ay pag-aari ho ng Diyos. Kaya ho, si Abraham po, ito siguro ang kanyang iniisip Si Isaac na aking anak, pag-aari ito ng Diyos. Kaya, ibibigay ko sa kanya ito. Pero, imagine po, biglang may nagsalita from heaven, the angel of God, huwag mong patayin ang iyong anak. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Praise God. Kaya po, kung titignan po natin dito mga kapatid, napakaganda ng prinsipyo ni Abraham. Napakaganda ang paglaki ni Isaac. Ngayon po, bibilisan ko po ito para hindi po ako mabagal. Okay po ba? What we learn about Abraham. Ano po yung matututunan natin kay Abraham? Abraham have a heart of obedience. Puso na masunurin. Sabi po ng Deuteronomy chapter 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give to you today, the Lord your God will set you high above all the nation on the earth. Lagi po itong kino-quote ni Brother Eddie, our spiritual director, pagdating po sa pagsunod. Kung tayo po ay susunod ng buo sa atin pong Diyos and carefully follow of His command, sabi po niya doon, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on the earth. Kaya po kung titingnan po natin ito mga kapatid, na ito po ang isipan po ni Abraham. Nakagaya po ng sinabi po ng isang author na si Dwight L. Moody, obedience means marching right on whether we feel like it or not. Many times we go against our feelings. Faith is one thing, feeling is another. Ang isang pagsunod daw po is kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo nauunawaan kung saan ka dadalhin, pero dahil po meron kang pagsunod, ay susundin mo ito. Amen po ba? Na kung saan, kung titignan ho natin dito, faith is uncompromising, feeling is compromising. Kapag ang emotional po natin o yung feeling po natin ang pinaghari natin sa ating pong puso, pwede tayo pumasok sa compromise magko-compromise tayo. Pero pag tayo ay merong pananampalataya sa Diyos, kagaya po ni Abraham, susunod po tayo sa Panginoon. Kahit hindi ho natin alam kung saan tayo dadalin ng ating pagsunod na ito. Amen po ba? Handyan pa po ba kayo? Pumulakpak nga po ang tulog. May mga tulog. Hallelujah. Kaya po, be careful po, no? Be careful. Hallelujah. Praise God. Pangalawa, ano po yung makikita natin kay Abraham? Anong lesson? Heart of leadership. Heart of leadership. As a father, hindi po siya nag-wave ng isasagot kay Isaac. When Isaac said to him, handito yung kahoy, handito yung apoy, nasaan ang i-offer natin sa Diyos? Napakagandang sagot ni Abraham. God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Direct to the point po siya. Hindi na po siya nag-iisip pa o wala na po siyang pagdududa na isasagot, kundi ang kanya pong katugunan ay nakapaloob po doon sa kanya pong pananampalataya sa Diyos, na ang Diyos mismo ang magpo-provide ng pangangailangan natin, my son. At mahalaga po sa isang ama, mahalaga sa isang ina, mahalaga po sa isang anak na meron po tayong disiplina. Why? Because discipline is, nakapaloob po yan sa leadership. Pag meron po tayong leadership, of course, may discipline po tayo.
na kung saan kung tayo po ay nasa isang komunidad, kapag po tayo ay tinatawag na ilaw at asin, kailangan ang isang Kristiyano na ito, ang isang pamilyang ito, ay nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. May I see those hands na pamilyang nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, sabi rin po sa Philippians chapter 2, verse 3 and 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Ito po yung leadership Mas aware ka sa kapwa mo. Mas binibigyan mo ng importansya ang kapwa mo. At ito po si Abraham. Binibigyan niya ng halaga ang kanyang mga servant. Binibigyan ng halaga ang ibang tao. At nawa po ito po yung maging puso po natin bilang mga anak po ng Diyos. Heart of a leadership, heart of a leader na handa kang magpakumbaba in any title, yung mga hawak-hawak po nating mga kayamanan ba yan o ano pa man, handa ho tayong magpakumbaba. Why? Because lagi ko itong naaalala pag pinag-uusapan po ang leadership. Because dadating po yung time, all of us haharap sa Diyos, haharap sa Panginoon. At napakasarap pong madinig sa Panginoong Hesus, yung kanyang sweetest word, come, enter to my kingdom, my good and faithful servant. Amen po ba? Kaya ito po ang napakasarap na bilang isang leader, isang lingkod, isang miyembro ng gawain ito ng Jesus is Lord Church May Kawayan Chapter. Meron tayong pagpapakumbaba. Meron tayong pagpapasakop sa ating pastors, kay Pastora Diwani, sa angmang tayong ministeryong nakapaloob. Meron po tayong pagpapasakop. Why? Because napakahalaga na sabi nga po ni John Stott, the chief occupational hazard of leadership is pride. Iyan po ang napakahirap sa buhay ng isang anak ng Panginoon. Na kapag po tayo ay merong pride, hallelujah, I believe, kahit kailan po, hindi natin makakamtan kung ano ang kalooban ng Diyos para po sa atin, o para sa akin. Kundi, pagpapalo, pagtutuwid ng Diyos ang mararanasan natin. Sino gustong mapalo ng Panginoon? Amen. Gusto niyo mapalo ng Panginoon? Hallelujah. Palakpak po ang tulog. May natutulog pa rin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Number 3, heart of belief. Puso na merong pananampalataya, paniniwala sa atin pong Diyos. Sa verse 10 po, then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Ano po yung paniniwala dito ni Abraham? When Abraham reached his hand to slay his son, Abraham knew that the God who promised him, he never failed him. Nung nakataas na po yung kamay ni Abraham, ang iniisip niya, ang Diyos na nangako sa akin, hindi niya ako bibiguin. Amen? Kapatid, sa oras na ito, ano ang pangako ng Diyos sa iyo? Maging ikaw na sumusubayba sa FB Live na ito, ano ang pangako sa iyo ng Panginoon? Tandaan po natin, sabi po ng Hebrew 11 verse 17 to 19, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac
as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Take note, tignan po natin. He who had embraced the promises, si Abraham, niyakap niya ang pangako ng Diyos, even na kanya pong itatarak ang knife sa kanyang anak. In-embrace niya ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Verse 18, even though God had said to him, it is true, Isaac, that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead. And so is a manner of speaking that he did receive Isaac back from dead. Namatay po ba si Isaac? Hindi. Kung di po, ano pong nangyari? Nagkaroon po ng miracle. Bakit po? Pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Dahil, ano pong sabi naalala ko po yung laging sinasabi ni Brother Eddie na nakatimo sa puso ko. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Amen po ba? Isa lang po ang di niya kayang gawin. Ano po ito? Ang magsinungaling. Hindi kayang pagsinungalingan ng Diyos ang mga pangako niyo sa atin. Why? Ano pong sabi ng, praise God, ng Numbers chapter 23 verse 19, God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Amen? Hindi po siya kagaya ng tao. Pag nangako sa'yo, sige, bumalik ka bukas, babayaran kita. Pero pagbalik mo ng bukas, handyan po ba siya? Sasabihin sa'yo, ay wala siya. Po ba? Pero ang Diyos, pag nangako sa atin, tutuparin niya po ito. Amen po ba? Kaya tinanong ko po kayo, ano ang mga pangako sa inyo ng Panginoon? Tandaan po natin ito. Tutuparin ito ng Diyos. Maghintay ka lamang. Amen? Parang kanta yun maghintay ka lamang. Hallelujah. Kaya dito po, nung makita ho natin ang mga buhay ni Abraham, ni Isaac. Imagine po, sa ganung pagkakataon, siguro walang ama na papayag na ang kanyang anak ay i-offer, puksain. Amen po ba? Naalala ko po si Paula nung siya po ay nagkaroon po ng gas spasm ba yan? Yung arthritis, yung gastritis. Amen. Age of 5, I think, nagkaroon po siya. Gabi na po iyon. Ang bata po ay suka ng suka. So, that time po ay 2 years na ay nandito na ako sa Pilipinas. Nakauwi na po ako, 2 years na, so wala po akong job, wala po akong trabaho, kundi ang amin lang po ay kung ano ang ipinagkakaloob po ng Diyos. So dahil nga po yung bata ay hinang-hina, wala kaming magawa kundi itakbo namin sa hospital, malapit po doon sa amin sa Angeles. So that time po ay ako po ay tumakbo, mayor. Hindi po. Tumakbo po ako ng bilang board member sa Balmatoda dito po sa Valenzuela. Pero nakatira kami sa Angeles, no? Parang ang layo. Nanalo at yun po yung pagkakataon na talagang ang Diyos napakarunong. Ang Diyos ay napakabuti. Dahil po that time na wala kaming pera, by faith, sinugod namin sa Paula sa hospital. Kinonfine po doon at sabi ko kay sister wife, punta ako ng Valenzuela. Hindi ako pumunta kay tatay para sabihin kay tatay, wala, nasa hospital yung apo nyo, wala pa kaming pera. Hindi po. Kundi nilapitan ko po, kasama ko si kuya, yung aming treasurer, at sinabi ko na hihiram muna ako. Pero that time po napakabuti ho ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? In 2012 po,
Dahil wala namang akong pambabayad, wala akong trabaho eh. Nag-provide po ang Panginoon ng work para po sa akin. Nakapunta po ako ng Saudi. At doon po, tinanggap ko po yung offer na 1,200 riyals. Ang mga nagsa-Saudi dito, maliit po yun. Pero napakabuti po ng Diyos. Bakit po? Kasi ho, nung time na yon, yung 1,200, sabi sa akin ng employer, huwag ka mag-alala. After 1 year mo, dadagdagan kita ng 100. So 1,300. Pero napakabuti ho ng Diyos eh. Bakit po? Ako po na 1,200, ang ginagawa ko lang naman po doon ay sumunod kung ano ang mga gagawin sa factory. Kung mayroong papalinyahan na kuryente, nasa overhead crane na ganun. Ginagawa ko po yun. Mechanical, electrical, even electronics. Sa biyaya ho ng Diyos, nagagampanan po natin. Dahil napakabuti ho ng Diyos eh. And in that time po, after 1 year ko, naging 1,300 po ako. And after 1.5, dinagdagan na naman po tayo. Naging 1,500. And after 2 years, ginawang 2,000 ng aking employer. At sabi niya, Mr. June, kasi ganun ang tawagan doon eh, magbakasyon ka, sa pagbalik mo, dadagdagan kita. Ginawa niyang 2,500 pagbalik ko. Doon po sa amin, sa pinanggaling kong factory, open overtime po iyon. Bahala ka kung ilang oras ang i-overtime mo. Hawak po namin yung papel na sinusulatan lamang po namin. Pwede ko pong dayain yon. Pwede po akong pumasok ng kompromiso para lamang maiangat ko yung sahod ko. Pero hindi ko po ginagawa yun. Bakit po? Merong Diyos na nakatingin po sa akin. Amen po ba? Na habang ginagawa ko kung ano man yung bagay, mahirap man po ito. Alam niyo po ba, napakabuti ho ng Diyos. After 2 years, 3 years, umangat po ang sahod ko. Umaangat na po ang sahod ko ng 6,000 riyals. Pero dahil nga po, yung mga kasamahan ko, siguro dahil sila po ay mas marunong sa akin, nahigitan ko po ang kanilang salary. Kaya po, ang sabi ko kay Sister Wife, siguro maganda is uuwi na lang ako. Bakit po? Kasi ho, the more na sinisiksik ko ang sarili ko doon, alam mo pati higaan ko, nagkasurot. Wala namang surot yun. Kasi gusto ko po mag-stay pa eh. Pero habang sinisiksik ko ang aking sarili ko, talaga pong ang Diyos po ay gumagawa ng kanyang kaparaanan. So, I exit Saudi at ngayon po ay narito kami sa JL May Kawayan, naglilingkod po sa Diyos dahil po ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos po ay mabuti. Hallelujah! Praise God! And thank God for that. Sa kabutihan po ng Diyos, ang kailangan lang po natin, tayo po ay sumunod sa Kanya. A heart of obedience, pagpapasakop sa Panginoon, heart of leadership, ang pagpapakumbaba, humility, heart of belief, paniniwala sa Diyos. Ang Diyos po ay napakalapit sa isang panalangin. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Pumalakpak nga po ang gising. Ayan, gising na ang lahat. Praise God! Hallelujah! Kaya po, sa katuruan po na ito, ano po ang ating nakita sa buhay po ni Abraham? Sumunod siya sa Panginoon. Tumayo siya sa kanyang prinsipyo as a father at naniwala siya sa pangako ng Diyos. Abraham is a man of faith, a man of all nation, a friend of God. Abraham's heart is willing to obey without any compromises, ready to lead with a humble heart before the Lord, and a belief that God never failed His promise. Imagine po, si Abraham po ay tinawag ng Diyos in age of 75. May edad na po si Abraham nung tinawag niya.
ng Diyos siya. 25 years po, naghintay sila ng Isaac. And yet, dumating po yung pagkakataong ito, i-offer niya si Isaac as a burnt offering. Hindi po nagkaroon ng doubt doon si Isaac, si Abraham, kundi sumunod. Nakita ko po dito si Isaac, napakatahimik ang kanyang pagsunod sa kanyang ama. Naalala ko po yung crucifixion. Tapos na po ako. Crucifixion. Nung si Jesus po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, mayroong koronang tinik na nakapatong sa kanyang ulo. Duguan, sugatan. And yet, ito ang kanyang ama na nakatunghay sa kanya. And then nakita niya, according sa mga Bible scholar, nakita niya ang kanyang ama tumalikod sa kanya. Kaya nasabi niya, Ama, Ama, bakit po ako pinabayaan? Hindi po pinabayaan ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Tinalikuran ng Diyos Ama ang anak na nakapako sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan. Kasalanan na ginawa mo at ginawa ko. Si Jesus po ay inalay ng Ama sa sanlibutang ito na ipako sa krus ng Kalbaryo. Dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Si Jesus po na nakapako sa krus, pwede niyang sabihin sa Ama, Ama, isugo mo ang mga anghel mo, mga warrior angels mo, upang puksain ang mga taong ito. But Jesus did not do that. Anong sinabi ng Panginoon? But God demonstrated His love toward us. Yet we are still sinner. Jesus Christ died on the cross of Calvary. Why? Dahil mahal ka niya. Maging ikaw, kapatid, na nakatunghay ngayon sa FB Live na ito. Mahal ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Panginoon ang pintig ng puso mo. Maging tayo po. Subalit minsan, nineneglect po natin ang pagsunod. Nineneglect po natin ang panawagan ng Panginoon. Mas inuuna ho natin ang ating sarili kaysa sa kapakanan ng iba. Mas naniniwala pa tayo sa ating mga naririnig sa mundong ito kaysa sa pakinggan natin ang tinig ng Diyos. This morning po, I challenge each every one of us. Ngayon ay araw ng mga daddy, araw ng mga ama, araw ng mga tatay. Pwede ho ba natin ngayong ialay naman ang ating sarili? Awitan natin ang ating amang sumasalangit na siyang nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng pagmamahal, nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pwede ho ba natin sa oras na ito, awitan natin ng pagsamba ang Diyos? Shall all arise, hallelujah, and sing this song, I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey. Thank you, Lord. My life Hallelujah. is in your hands. If it's the way to prove my love when feelings gone away, if it costs me everything, I'll obey. One more time, hallelujah. I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. Hallelujah, If Jesus. it's the way Glory, glory, to glory. prove my love when feelings gone away, if it costs me everything,
ditong sumunod sa Panginoon? Sino ho dito ang gustong maglingkod sa Diyos? Sino ho dito ang gustong maranasan ang pagmamahal ng Diyos? Amen po. Shall we lift our hand toward heaven as high as you can? Please, itaas po natin ang ating mga kamay patungo po sa langit and open our heart to Jesus, the author, the finisher of our faith. And sing this song again. Lord, I obey. Lord, I'll obey. Lord, I'll obey. Because I love you, O God. Hallelujah. Oh, Jesus. Glory. Glory to your name, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'll obey. Sing this song. Hallelujah. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hands. Oh, Jesus. If it's the way to Oh, move hallelujah. my love when feelings gone away. If it costs me everything, I'll obey. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Shira babakia rashandara rabaha. Oh, Jesus, Jesus. Feel the presence of God right now. You are Jehovah. Hallelujah. Feel the presence of God. Living word. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Almighty God. Come on, church. Open your mouth. The Prince Thank you, Lord. of Peace. Worship God in this place. You Oh, are hallelujah. the great Soro I babakia rashandara am. rabaha. My victory. You are the King. You are the Lord. Are Hallelujah. my King. Oh, Jesus. You are my Lord. You are Jehovah. You are Jehovah. The living word. Almighty God. Almighty God, the Prince of Peace. You are the great I am. Hallelujah. My victory. God is here. God is here. God is here. Andito po ang Panginoon sa oras na ito. Kung ano man po ang daladala natin ngayon, pagkatiwalaan natin sa Diyos yan, wala hong mahirap, wala pong imposible sa Diyos. Kung meron sa pamilya mo ang may sakit at karamdaman, He is a healer. Siya po ay dakilang manggagamot. Hallelujah, hallelujah. Let's bow our head and let's pray. Lord, you are our King. You are Jehovah. You are Almighty God. You are the Prince of Peace. Amang Diyos, dakila po sa lahat. Salamat, Panginoon. Dahil sa araw na ito, O Diyos, meron kaming isang Ama na nakatunghay sa aming kalagitnaan.
Ama, na gano'n na lamang ang pagmamahal sa amin. Binigyan kami ng pagkakataon, pag-asa na makasumpong ng kaligtasan. Sa biyaya't habag mo, O Diyos, here we are, God. Here I am, Lord. Ready to obey, ready to surrender, ready to examine our lives to you, Lord Jesus. Willing na magpasakop sa iyo, O Diyos. Lord, I pray, God, sa mga anak mo pong naririto, anuman ang kanilang bitbit na mga problema suliranin sa buhay. Sila man po ay nagdadanas, Lord, ng sakit at karamdaman. Lord, patunayan mo, O Diyos, na ikaw po ang Diyos na manggagamot. Wala pong imposible, wala pong mahirap sa iyo. Naging Panginoon sa sumusubaybay po sa FB Live na ito. Lord, I pray, God, sa kapatid ko pong ito, stretch your hands, God, to her or to him. Patuloy yung Panginoon na pagpalain mo ang kanya pong buhay. In the name of Jesus. So we lift our hand toward heaven and let's receive the blessing from the Lord. Father God, in the name of Jesus, patuloy mo pong buksan, God, ang durungawan ng kalangitan. At kitang-kita mo, Panginoon, ang mga kamay na nakataas sa iyo. Ibuhos mo po ang pagpapala sa kanila po mga buhay na walang sukat kalagyan. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord.